Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyuang ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ted Filon at Vice President Sara Duterte sumabog na nga sa galit dahil ang politika dito sa ating bansa ay ginagawa ng business. Sandro, umamin na nga sa kanilang katiwalian. Dito nga natin makikita mga kaibigan at magpapatunayan na itong si Ted Filon at si Vice President Sara Duterte ay tunay ngang nagalit dahil sa mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa, lalong-lalo na sa papalapit na mid-year election kung saan mga kaibigan ay napakaraming mga vloggers ang nag-file ng candidacy para tumakbo bilang isang senado. Dito nga natin makikita mga kapatid na kaya nagalit itong si Ted Filon at pati na rin si Vice President Sara Duterte ay talagang ginagawa na ngang kahihiyan itong ating politika sa ating bansa dahil kay nawawalan na nga ng tinatawag nating integridad ang ating politika dahil sa mga ganitong pangyayari. Katulad na lamang nitong mga vloggers na ito na apakakapal ng mga pagmumuka dahil nga ang lakas ng loob nila na mag-file ng candidacy or ng kanilang candidacy for senatorial election. Tila ba ang quality ng ating politika ay lalong sumisira dahil nga ang qualification bilang isang maging politician sa ating bansa ay sobrang baba. Hindi katulad sa ating mga normal na tao lamang na mag-a-apply ka lang bilang cashier sa Jollibee ay kailangan mo pa ng napakaraming clearance kung saan ka pa tatakbuhin at marami ka pang gagastusin upang mga kapatid ay matranggap ka lang sa trabaho. Dito nga natin makikita mga kaibigan at pwede na rin nating masabi ang dating sinabi ni dating or yumaong senator na si Miriam Defensor na kailangan nating palitan ang qualification ng isang nag-a-aspire bilang isang politika. Kaya nga itong ating mga mamamayan at mga netizen ay hindi maiwasan magbigay ng kanilang mga hinaing at komento. 100% ka, Tatay Digong, based on your observation, politics is being used nowadays as a flourishing business. Provide service to people became a lame excuse. Dami ng buraot ngayong pulpolitiko kaya hindi talaga aasenso ang bansang Pilipinas. God protect our country and people from opportunists politicians. Walang pamantayan sa kakandidato. Dapat baguhin iyong qualifications. Dapat may natapos na 4-year course, believer, lifestyle check, mataas ang pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Karamihan din naman kasi sa mga tatakbo ng senador parang ginagawa na tayong mga anga na akala nila ay wala tayong alam sa mga ginagawa din nila at ang iba ay hindi na nila kinikilala ang sarili nila. Politika na lang kasi ang magandang pagkakitaan ngayon, kaya lalong dumadami ang gustong pumosisyon. Isa pa ito sa trabahong in-demand ngayon. Kaya lang ang karamihan ay gustong trabahong ito dahil sa mayroong tatrabahuin. Ang mga trabaho ay para sa pansarili at hindi para sa tunay na serbisyo. Para sa akin, isa lang ang tunay na mapagserbisyo sa taong bayan. Yan ang mga Duterte. Hindi naman kailangan sabihing tatakbo sa politika para sa mga vendors ang gagaling nga ng mga nakaupo di nakita ang kapakanan ng may hirap. Sus, ginagamit lang iyan ng mga magna para mas marami silang magkakakampi. Buti sana kung sa ikabubuti lang talaga ng mga vendors at mga may hirap. Nako, huwag iboto yang Diwata at Rosmar. Manggagamit din at nagpapagamit lang yang mga yan. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless.
kay ate, no? O nga pala, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So eto, natatawa ako dito. Oh, eto, si Diwata binanatan. Ay. Medyo medyo masakit ang salita niya rito, pero ganito talaga, ang cute talaga ng mga Ilongga pag nagagalit. Ito panoorin natin. Maninga si Kuan si Diwata. Hoy, Jurassic! Ang bilatsik iloy mo kang malaw ay kang garas. Guya ka, way ka man iniskwin na. Binatag Jurassic. Gago! Buisit. Jurassic talaga, ma'am. Grabe ka naman, ma'am. Grabe ka naman kay Diwata. Di ba sabi nga ni Diwata, kapag bumagsak na daw yung business niya, gawa daw ng panibagong racket, baka naisip niya kasing yung racket na yun, yun yung pagtakbo niya. Okay, play. Anong nalalaman mong yun di puta ka sa party list? Utay na basag ba? Oh, alam mo na, yun yung puta ka sa partili. Ay, lako ate. Siya ka na magigibusi sa mga vendors na kailangan taktanan ng mga vendors sa apa? Ikaw magigibusi sa mga vendors yuta? Yuta. Gago! Alam niyo, tawag-tawa ako dito. Habang pinapanood ko ito kagabi, sabi ko, puta na, ang sarap maging politics vlogger nito ni Madam, no? O, Madam, mag-politics vlogger ka, dami mong mababasag. Kawawa si Diwata po. Manabaw ka pa subong sa may mga iniskwelahan sa mga tutuod ng mga advocates? Hindi ka galing yung diputa ka, hindi ka nga makangirit. Hindi ka nga makatawa o Ngirit or hindi makatawa, gano'n. makasmile. Sa nagpapapicture sa iyo nga mga tao na iirita kang bilatsing iloy mo ka nga. Gago. Ang lutong no? Oo, ang lutong ni ate. Grabe, ang lupit. Bilat. Iloy mo. Oy, sa mga bata dyan, ha? Huwag niyong gayahin si ate, ha? Oo. Ito pala, may nag-comment pala sa aking isang member. Sabi niya, Jake, pwede bang patanggal pwede bang patanggal nung ganito? Gago! Pwede bang patanggal yan, Jay? Yung effects ko na daw kasi minsan yung mga anak niya, mga binatilyo, dalagaytay, nanonood daw. At tawang-tawa daw sa mga video ko. So, tinatanggal para daw hindi na marinig, baka daw gayahin. Sige, sabi ko, hindi ko napapanoin yun. Paminsan-minsan na lang. Gurilya ka nga, Diwata ka? Gurilya. Naiirita ka nga, you feel annoyed. Pag nagkagtosi mo ang mga tao dahil sebelyat ka, you do not have that personality. You're not a people person. Ang lakas niya. Nagkuhan ka pala ganing diputa ka, nag-viral ka pala sa kinabaligya mo nga linaga, da? Doon, put ka mag-astahaw, mas mo maano. Gago! Ay, sorry na, dindot ko tuloy. Guys, yung alpot. Ibig sabihin na alpot, pukpuk. Ay, lako po si ate. Ano ka sa Congress? When you say party list, Hindi kasi, ma'am, kaya gusto nila tumakbo sa Congress. Di ba, nung nakaraan nag-viral yung mga video natin at nagba-viral or napag-uusapan po ng mga Pilipino na ubod ng ngayaman ng mga congressman ngayon. Kaya siguro, napag-isip-isip ni Diwata na sa Congress na lang ako tatakbo, mukhang maraming pera doon. At yung iba pang mga vlogger na tatakbo bilang congressman o senator, siguro mas okay dahil mas malaki kita doon. Ikaw ba naman, dating teacher, naka-Hermes na. Dating isang pastor na may sasakyan na 18 million. May sintro na tigte 37,000. May mga congressman na may bag na may milyones. 'Di ba? Kahit naman din sino, talagang ma-attract at mapapaisip na takbo na lang kaya ako senator. Total sikat naman ako. Hindi, ito yung tinatawag na masyado nang mataas yung tingin mo sa sarili mo. Although maganda yung hangarin ni Diwata, para sa akin maganda yon para sa boses ng mga vendors. Kasi nga dati rin akong vendors. Pero parang hindi pa natin nakikitaan ng potensyal na magagawa talaga ni Diwata yun, no?
yung about dun sa sinasabi niya na siya yung magiging boses ng mga vendors dahil marami naman din talaga ng mga vendors na nakikita natin sa mga daanan na unang-una tinataboy sila at wala silang pwesto. Ikaw ba naman kasi, bakit ba Jay, bakit dumadami yung mga vendors na walang mga pwesto sa Pilipinas? Ganito kasi yan. Kahit ako dati kami, ng magulang ko, isa kaming illegal vendor ng isda. O, tinatag na illegal vendor, yun yung nakikita nyo sa labas ng palengke na mga naka-istante lang at hinuhuli kadalasan. Paano naman kasi? Paano hindi dadami yung ganyan? Una-una, magkano yung pwesto ngayon? Yung halimbawa, makakuha ka nga ng pwesto sa labas nyo, o magkano yung upa? 7,000, 5,000. Magkano lang kikitain mo sa isang araw? Tapos, 'di ba? Parang binuhay mo lang yung may-ari ng pwesto. Kaya kahit naman din sino magtitinda na lang sa libre. Siyempre yung pangbabayad nila sa pwesto, pangbabayad nila sa kuryente doon, di peperahin na lang nila, sayang din yun sa 5,000, di ba, sa isang buwan. O saan mo pupulutin yun? O, kaya nga madamadami yung mga ganyan. Ngayon, yung kay Diwata naman, okay naman di sana. Kaso Diwata, sana, bago ka sana tumakbo, sana pinakitaan mo muna ng magandang pag-uugali. Yung magandang pag-uugali yung mga tao. Kaya ka naman nababash ngayon kasi nga samut-sari din yung ginawa mong kalokohan dati na may nagpapapicture sa'yo, ayaw mo magpapicture. Paano na lang, mapapaisip na lang yung taong bayan na what if na na maging manalo nga to, di lalong lalaki ulo nito. Ngayon pa nga lang Tsaka ito ano bang tingin nyo sa sarili nyo pag Hindi, ito na lang sa dinami-daming sikat na mga vlogger ngayon. Huwag niyong isipin na napaka-taas nyo na. Parang parang yung tingin mo sa sarili mo mataas ka na. Turing mo tatakbo ka, hindi mo biro pagtakbo. Ang laking pera niyang ang laking perang gagastusin niyo diyan. At ito pa, may naisip ako, may papanood ako sa inyo pagtapos nito ni ate. May papanood ako sa inyo kung ano ba nga ba ang dahilan ng mga vlogger or nung iba dyan na tumakbo. Di alam nyo ito may mga sponsor kasi yan. So sa pagtakbo ng isang politiko, kadalasan may natatanggap silang pera, and hindi kadalasan, talagang palagi. Matalo man o hindi, may pera ka pa rin. May ganun may mga nakukuha sila na hindi ko lang kayang i-explain ng pero mamaya papanood na natin kay Kaya ito, papanood na natin kasi puro mura naman ito. Ito, asan na yun? Yung, hindi ko pala dito pinasa. Saan ko ba pinasa? Hindi ito ata. Ito kay PRR, di ba? Naman si Benny Abante. Wait lang sa mali ko ata na ipasa. Tingnan ko lang Ito, ipasa natin dito sa dito sa account natin, para makita niyo. Ito yun Ito yung ibig ko sabihin kanina. Ito yung katulad dito yung sinabi ni PRRD, na yung gawain ng mga politiko. Halimbawa, magbibigyan ka ng 20 million, sponsoran ka. Sa tingin, di ba? Sinong tanga na tao na bibigyan ka ng 20 million tapos igagamitin mo lang sa tapos kasing hirap or kasing buhay mo lang sila Diwata. Sabihin natin mayaman na si Diwata, pero hindi yan basta-basta kasi dito sa pagtakbo nga may mga nahihita sila dito, may mga napapakinabangan sila. Ito i-explain sa inyo ni PRRD. Yan ka ng 20 million pang kampanya, gastusin mo kaya yung 20 million pang kampanya? Kung magsabi kayo ng oo, then this is a gathering of idiots. Hindi ng 20 million, at least 5. Yung 15, total babawi uman kung manalo ka na. Marami na negosyo. Ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi yung mga in-check. Wala yan sila. Ang pinaka-successful negosyante sa Pilipinas, politiko. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga maraming gahol. Ito hindi ko naman nilalahat May mga politiko naman na talagang gusto lang talaga nila magserbisyo.
no, sa bayan, na talagang pera nila mismo ang ginagastos nila para sa kanilang pangangampanya. Yun na nga lang, sabi nga ni PRRD, na kung binigyan kang 20 million, yung 15 million gagastusin mo at yung 5 million ibubulsa mo, dahil yung 15 million mababawi mo naman yun kapag nanalo ka na. Yun yung masaklap lang doon. Ngayon, sino nga ba, kaya nga maraming nagkaka-interest na tumakbo sa politika, pagiging politiko, dahil nga malaki ang pera dito. Kaya nga, tama nga itong sinabi ni PRRD na ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas ay yung mga politiko. Kagaya lang yan, yung nakaraan, di ba? Nag-viral yung mga baho ng mga congressman na dating pulube na ngayon ay mga bilyonaryo at bilyonarya na. Gago! Oo nga pala, hindi ko na pinili yun. Di ba? O kaya ito, totoo itong sinasabi ni Tatay Digong na to. Play natin. Pero, pabiro na lang yan. Depende na yan sa inyo. It's how you, if you want to stay long or longer in power, then you have to show that you are there to serve and empowered by the people to serve. Kung bigyan ka ng 20 million pang kampanya, gastusin mo kaya yung 20 million pang kampanya? Kung magsabi kayo ng oo, Yan, oo. Di ba? Napakaliwanag ho niyang sinabi na yan ni PRRD, no, na hindi nga yan talaga. No, kahit kailan parang hindi mangyayari yan na porque tumakbo ka, no, para tumulong. Kung yung sarili nyo nga hindi nyo matulungan tapos parang ano pa kayo, tutulong pa kayo, no? Katulad lang ni Diwata, sarili niya nga hindi niya matulong-tulungan, hindi niya matulong-tulungan, hindi niya mapaunlad yung ano. So eto na, panoorin natin tong video ni Ted Pylon na kung saan ay binira niya itong mga tulongges. Kakapasok lang, na-booking na agad. Ted Pylon, gigil, tinanong si Diwata, handler niya sa party list. Gago! Dito may mga bali-balita, ang dami ang daming mga, lahat pala ng mga tumatakbo, halos, no? Parang si Tamba ata daw yung nagpapatakbo. Nakatatan ng gastos kay Tamba. Hindi ko 100% sure yan, pero marami daw May nabalitaan ako na ganun nga daw, na may mga para lang masolo daw nila yung lahat ng uri ng lahat daw ng uri ng pwesto sa gobyerno. Para nga naman salong-salo nila ang kanilang kapangyarihan. Katulad nito, malay mo si Tamba rin to. Okay, play. Doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Nag-trending ito, nag-viral itong si Diwata. Nagtitinda ng pares. Pero, pang-apat siyang nominee. Sabihin ng pang-apat? Maaari lamang siyang maupo bilang totoong nominado at party list representative sa Kongreso kung either mamatay po yung iba, kasi kahit na ho sila maka 3 seats, pang-apat ka. So sino po yung tatlo? Yung isa po doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Ako po. Si isa daw dun sa kasamahan ni Diwata ay asawa daw ng commissioner ng COA. Gago! Patay tayo dito. Ito na yung sinasabi ko Tapos pinront lang si Diwata. Ay, naku po. Parang may naaamoy ako May naaamoy ako hindi maganda. Amoy paa. Gago! Parang may naaamoy ako hindi maganda. Hindi kaya parang binayaran lang to si Diwata para mag-front? Para, alam mo na, syempre, viral. Kasi kung halimbawa man pang-apat siya Kapag namatay yung tatlo na siya papalit dun. Okay, play. Gago! Opo, at ito pong si Diwata, totoong vendor. Pero sa sistema po ng ating party list system, ito ho ay bumibili sa vendor. Bumibili sa vendor.
and to make public ito pong personalidad na nasa likod ng mga party list groups na ito. Yan po ang pinaka-importante. Tandaan natin ha, pinaka-importante po grupo na gumagawa po ng fact-checking and ano pang tawag doon, pag-aaral po sa lahat ng mga nominees ng party list. Kaya nga Yes. maganda pong example kanina sa bungat po ng ating programa, ito hong vendors party list. Sabi ko nga, alam niyo, napakainam nun, di ba? Kasi meron silang isa na nominado na totoo, na nag-trending ito, nag-viral itong si... Okay nga yun wala ang problema eh. Pero, Pang-apat siyang nominee. Ang ibig sabihin ng pang-apat, okay sana kung siya yung nauna eh. So mapapakinabangan nyo kung sakaling manalo siya. Kaso pang-apat siya eh. Hintayin niya munang mamatay yung tatlo bago siya pumalit. So ano may ibig sabihin nito? Malamang sa malamang nga, business ano to? Business transaction. Ako po. Malamang sa malamang, binayaran nga siguro to si Diwata. Baya, ganito, mag-nominate ka sa amin. Ito pera. Ano ka lang dyan, front ka lang. Dahil kilala ka ng tao, para kapag nanalo tayo, sa madaling salita, siya yung ginawang display. Hindi pag nanalo, upo kami, ikaw dyan ka lang. Mga-apat ka lang eh. Okay. Sabi nga po namin kanina, bagamat hindi ho natin na minamaliit itong si Diwata kasi nga mainam din po na may totoong kakatawan yan. sa vendors. Totoo naman yun, wala namang problema. Kaso nga lang, ba't pang-apat siya? So, ang ibig sabihin, Sabihin po, maaari lamang siyang maupo bilang totoong nominado ho at party list representative sa Kongreso kung either mamatay po yung iba na naandoon sa unahan niya o kaya po ay Matanggal. mag-resign Mag-resign. or disqualify eventually by co-warranto. Mga ganun pong usapin. No? Yan po ang mga posibilidad. Kasi kahit na ho sila maka 3 seats, pang-apat ka. So sino po yung tatlo? Yan. Yung tatlo, sino yon? Kaya ito ho din na magandang gagawin po ng isang grupo, yung malaman nyo, sino-sino ba itong mga unang tatlo na mga nominado, lalo na ho, yung mga party list na baka ho naman, ika nga po natin, ay makakalap po ng corresponding votes for a seat in Congress. So as an example, yung isa po doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Naku po. may ganon. Dito sa So yun ang uupo. Kung sakali mang manalo si Diwata, yun ang uupo, yung tatlong nauna. No? Ay, naku po. Ang tanong, makakapasok pa kaya si Diwata kung tatlo na yung nanalo? Halimbawa, tatlo lang yung nanalo, hindi siya nakapasok. So wala din. Pero nagka-interest yung tao na iboto itong vendors party list dahil kay Diwata, dahil popular at sikat siya. Ang tanong, ano yung magiging pakinabang ng mga tao na bumoto kay Diwata dahil hindi naman siya talaga yung uupo doon? So madaling salita, parang ginagamit nga lang talaga to. Kasi sabihin ko nga sa inyo, kung may mag-sponsor, alam mo ka to, nung sinabi ni Tatay Digong na 20 million, may mag-sponsor sa'yo ng 20 million, nagagamitin mo sa pangangampanya. Syempre, hindi mo nauubusin lahat yun. Magtitira ka na magtitira. Ikaw ba naman, bigyan ka ng 20 million, gastusin mo yung 10 million, hindi may 10 million ka pa. Magkano yung 10 million sa panahon ngayon? Laking bagay na nun. Iba, marami ng negosyo mapapatayo mo. Makakabili ka ba ng BMW na bike? Tapos may bahay ka pa. Patayo ka ng bigasan, kahit mga 5, kayang-kaya. Gago! Diba? So ibig sabihin, parang yung politika lumalabas ay negosyo na. Negosyo na. Lalo na yan, si Rose Marata, tatakbo din na mayor. Hindi ko alam kung anong tatakbo nun. Congressman din nata, congresswoman, no? Ganun, di kilala siya. So iboboto siya. Ang tanong, pangilan kaya si Rosmar din? Baka pang-apat din to. So ibig sabihin na may kinabang lang dito yung asawa ng, COA ba yun? Ang kanina, commissioner. Kung sit in Congress. Oo, yung asawa ng commissioner ng COA. Tama ba ako?
So yun lang yung may kinabang. Si Diwata, hindi. Parang siya lang yung parang ginawa lang siyang model. Ginawa siyang model ng isang produkto para tangkiligin ng taong bayan. Para, kasi nga, popular siya, sikat siya, kilala siya. Yun yung mangyayari. Ngayon, tinda ako ng parang mga artista. Sila lang yung nagpo-promote pero bayad sila. Hindi ko naman sinasabing bayad si Diwata. Pwedeng mangyari yun. Na binabayaran lang siya para siya yung mag-front dito sa party list na to. So kung yun naman ang tactic ng mga politiko na tumatakbo ngayon, mga party list na yan, doon pa lang sa una, nagbabayaran na, what if pa pag nakaupo na yung mga yan? Medyo kabahan tayo dyan. Kasi ngayon pa nga lang, pera na agad ang umiikot. So paano pa pag nakaupo na yung mga yan? Paano pag nanalo na yung mga yan? Hindi ko naman sa sinisiraan sila, pero maaaring mangyari yun. No? Pero maganda rin yung vendors na to. Kaso hindi naman si Diwata eh. Yung isa po doon sa mga nominado ay asawa ng commissioner ng COA. Ganon. May ganon? Alam na. Sa party rin si Diwata. Yes. Asawa siya nino. Asawa siya ng itinalaga dati ng Pangulong Duterte sa COA. Na? Sitting, commissioner ngayon. Ganun ba yun? Yun ang sinasabi. Nino, ano ba ang record? Ano ba sinasabi dyan sa research mo? Yun nga, sabi nga po dito sa ating research, yung pong numero 1 na nominee sa party list na vendor ay si, Bulacan niya pala ito, si Marilu Lipana. Okay. Na asawa po Nino. ng naitalaga dyan sa COA na si Mr. Lipana. Naku po. Ikaw na magbanggit ng pangalan. Naglipana na sila. Naku po, naglilipana na ang mga buhaya. Pero itong si Lipana, ito ay tinalaga dati ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi siya kasali dun ha. Ito na rin ay parang bumaliktad na rin ang huwata. Bumaliktad na rin tong si Lipana. Na ngayon, ito nga daw yung kasamahan ni Diwata dito sa party list na to, na kapag nakapasok tong vendors party list, ang uupo dyan na bilang congressman ay yung asawa ng commissioner ng COA. Aba nako. Naubaya yan kanina pa eh. Babalikan mo na naman ngayon. Ikaw talagang batang ito. Patatawag ka sa principal niyan eh. Ay nako, teka. Kanina pa yan, di ba? Oo. Ano yung pangalan ng commissioner? Kanina umaga. Yes. Si Commissioner Mario Lipana. Yan po, itinalaga nung Pangulong Kailan siya na-appoint as commissioner? Siya nga po ay itinalaga ng Pangulong Duterte noong 2016. 2016. Sure ka dyan? Ito, tignan natin ulit. So itinilaga siya ni dating Pangulong Duterte noong 2016. So ngayon, tatawa na lang ako. Hindi, nakakatawa naman to guys kasi parang ginagawang joke na lang yung politiko ngayon, no? Kasi una pa lang kasi isipin nyo pang-apat na nominee si Diwata. So kung yung hangarin niya, halimbawa makapasok man siya, kung yung hangarin niya, paano niya mapapatupad hindi naman siya uupo dyan? Pang-apat siya eh. Aantayin niya pa muna na sa pamamagi. Kaya nga lumalabas dito, parang ginagamit lang talaga si Diwata. Or isa tong business strategy ng mga politiko. Ayun talaga yung mga lumalabas dito. Aban ako. Aban ako talaga. No? So yun, maputol na natin. Kayo, bahala kayo dyan kung anong gusto nyo sabihin. Pero eto, may papanood ako sa inyo. May papakita ako sa inyo, mga dilata, pero bago yan, basahin muna natin yung comment. Eto, basahin natin yung mga comment ng mga netizen dito. No? Ay, hindi pala mauna. Eto muna yung picture. Yan ang picture! Ayuda. Eto, tignan natin ha. May ayuda ba
ang lahat dito sa amin. Hindi kami pipila. Door to door po dito sa Ilocos. Gago! Oh, eto pinagmamalaki ng mga ng mga tiga Ilocos Norte. Oh, di ba kaya ito lang si baka ito lang si Els Ras lang ang nagmamalaki. So, ito yung pinamimigay daw ni Sandro Marcos na ayuda. 3 delata, 3 noodles, 3 kilong bigas at 3 corn beef. Tapos may asukal at kape na tapos nakalagay diyan from Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Wow. Gago! Oh, yan yun, no? Ayun yung pinamimigay. So, ang galing ni Sandro, ginaya talaga si Tamba. Hindi dito, wala namang problema. Kasi tulong pa rin to eh. Kaso, pera niya ba yan? Ay, naku po. Oh, grabe, oh. Good. Tsaka, kung Sandro, sana naman dinagdagdagan niyo naman yung bigas. Parang tinalo ko pa kayo eh. Ako, namimigay ako isang sakong bigas eh. Well, 5 kilong bigas, di mo pa ginawa 5 kilo. Baka nga 1 kilo't kalahati lang to eh. Wala namang masama dito kasi tulong pa rin to. Kaso nga lang, medyo maaga pa ata. So, ito yung mga comment dito, no? Sincilio. Bisaya. Hindi ko maano. Barya-barya para sa amin na taong kalbaryo ng kanilang ninakaw. Ano tong picture na to? Ano to? Nakaw ng Marcos gawing ayuda. Grabe naman. Nakaw ng Marcos gawing ayuda. So dito, stick to the plan. Grabe yung mga tao talaga no? Pag ikaw talaga pinuntiryan ng mga netizen amoy bagong Pilipinas. Gago! Si Raulo. Ito, ano to? Ayuda. 1, pag nanakaw sa kaban ng bayan. Bayan na malinis na paraan. Pagbigay tulong sa mga taong tamad. Magaling solusyonan sa krisis ng isang bansa. Piso sa'yo, 10 sa kanila. Iboto mo ko ha. Band-aid solution. Grabe naman to no? Hindi, ito totoo to yung piso sa'yo, 10 sa kanila. Kasi nga, halimbawa, bibigyan kanila ng ayuda. Bibili nila yung boto mo ng 1 kilong bigas, 3 pirasong delata, 3 pirasong noodles, at 3 pirasong kape with asukal na may langgam pa ata sa loob. Tapos sila tutubo sila ng bilyon-bilyon. Siyempre, congressman. Diyan dumadaan yung sabi ni VP Sara, diba? Isa sa mga dalawa sa mga congressman ang humahawak ng budget ng bayan. Tubong lugaw nga talaga. Piso sa'yo, 10 sa kanila. Malaki nga naman yung advantage. Grabe, no? Talagang ginaya na ni Sandro Marcos yung kanyang tiyuhin, no? Ito, sabi ni Richard Salazar, jackpot na naman ang pabrika ng noodles at sardinas. Lakas ng deliver nila sa buong Pilipinas. Ay, oo mo jackpot talaga. Biruin mo, ilan yung tumatakbong congressman ngayon? Ilan yung tumatakbo yan? Si Youngstown, no? Tsaka si Homie. Ay, naku po. Grabe. Ang tanong, bakit pagdating ng, ito yung pinakatanong dyan. Pag nanalo na sila, wala nang asan na yung tinutulong? Ba't kapag tumatakbo, ang dami nilang pinamimigay na tulong? Pero pag nakaupo na, wala nang pinamimigay na tulong. No? Yung mahirap dyan. Ito, hay nako, nag-uumpisa na sila. Manira, nilagyan pa nila ng pangalan. Paanong manira? Ano naman to paanong maninira? Hindi to kasiraan, talagang ginagawa to ng lahat. Ay nga lang, ang laki, no? Ano to? Gawa-gawa lang yan para may issue sa kabila. Wow, Wow!
Paanong may issue sa kabila? Matagal nang gawain nila yan. No? Pinagsasabihin yung may issue sa kabila. O, sa dami ng nakaw nyo, ilang tons na ginto binenta nyo, kahit bigyan nyo ng kada pamilya ng 1 million, sobra pa ang ninakaw nyo. Tama naman, sabi ni Chona Nobal Mahusay. Inubos na nila lahat ng kayamanan ng Pilipinas. Alam kasi nila na last na nila sa gobyerno. Ay, naku po. Nakaka-stress lang talaga itong mga to. Hindi, para sa akin, hindi to fake kasi gawain naman talaga nila to. Yung about sa mga ayu-ayuda na yan. No? Para sa akin, hindi yan fake. Oh, at saka yun, may karugtong pa nga. Yung dami. Oh. Tsaka, eto pa, sa lugar nila galing. Nga yung puso, galing sa Ilocos. Pinagmalaki pa nga hindi na daw pipila. May ayuda na ba ang lahat? Dito sa amin, hindi kami pipila. Door to door po dito sa Ilocos. Door to door pala Wala na palang pila-pila Door to door na. Aba, maganda pala to, no? Ay, naku, binibili na naman kayo. Bahala kayo, magpabili kayo.